Si Kamanalo. Practice namin yun. Kaya pala si Mike. Video mo na sa inyo. Hello. Ay! What's up, Alienatics? Welcome back to our channel. Thank you for tuning in tonight. Kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to hit the subscribe button, smash the like icon, and turn on the notification bell para lagi ka updated sa mga ganitong conversations. We're officially live, and tonight we have a highly anticipated theological panel discussion from our very special guests. Let's welcome the IC panel led by Yuri kasama si Mary Grace and Nadine. And on the other side, joining us tonight from Born Again Christian, and let us welcome their leader, Jam, along with Frank and Nanay Floor. Welcome to the show. Ang topic natin tonight, Iglesia ni Cristo, a Born Again Christian, a biblical dialogue of faith, the Trinity, and salvation. Before we begin, let's cross over sa ating digital desk to check on our online audience sa aking magandang co-host tonight. Hi, Jeline. Anong mga reactions at messages ng ating Alienatics watching us live tonight? Hello, Janine! And hello sa lahat ng mga beloved Alienatics watching our live stream. Sobrang kulit na agad ang comment section natin tonight. Grabe, imagine, we have over 8,500 active viewers streaming globally. And our official hashtag Live Theology Debate is trending. Sobrang bilis gumalaw ng comment section. Please keep chat civil, respectful, and open-minded. Janine, back to you to start the first round. Thank you, Jeline. Now that we welcome our guests, let's dive into our first topic. Our first topic is, what is the origin of your church and who is considered the founder? Yuri, as the leader of the ISC panel, the digital floor is yours. Thanks, Janine, and hello to all our viewers watching our live stream. First of all, directly answering the question, ang Iglesia ni Cristo po ay opisyal na naitatag sa Pilipinas noong July 27, 1914. Sa pamamahala po ng ating kapatid na si Felix Y. Manalo, gusto ko lamang pong linawin, hindi po namin itinuturing na nagtatag ng bagong relihiyon si Felix Manalo.
Naniniwala kami na siya ang katuparan ng hula sa Biblia tungkol sa anghel mula sa silangan. Isinugo siya ng Diyos para i-restore ang totoong simbahan na itinayo ni Jesus Christ, na tinalikuran o naging apostate pagkatapos mamatay ng mga apostol. Kaya naman, si Kristo pa rin po ang tunay na nagtatag ng simbahan ito. At ang Pilipinas ang lugar kung saan muli na itatag ang huling araw. That's the INC perspective on the church origin. Now let's hear the born again panel understands it. Jack, the floor is yours. Ayan. Hi, Alienatics! A blessed evening to everyone turning in. Ayan, respectfully, sa born again perspective naman tayo. Hindi namin tinitrace ang origins o yung pinagmulan namin ng isang modernong organisasyon, bansa o kahit sinong human leader. Ang born again movement ay nakaugat sa New Testament Church na itinayo mismo ni Jesus Christ sa Jerusalem noong 33 AD. Historically, ang aming modern emphasis on the absolute necessity of being spiritually regenerated or born again ay sumiklab at nakilala noong Protestant Reformation at sa mga sumusunod na evangelical revivals. Naniniwala kami na ang totoong simbahan ay hindi isang registered institution na may physical headquarters, kundi ito ang global body ng lahat ng totoong sumasampalataya kay Kristo. We've heard two different views on church history. One question that often comes up with the significance of 1914. Adi, could you help us understand why that date is important from the INC perspective? Yes, to clarify our position for our viewers, sinasabi ng mga kritiko na tao lang ang nagtatag sa amin dahil sa 1914 registration. But look at the bigger picture. Usaping pangkasaysayan at legal lang ang registration na yan upang makilala sa gobyerno. Pero ang spiritual authority nito ay galing mismo sa Biblia. May mga specific prophecies sa Isaiah chapter 43, 5-6 tungkol sa mga anak ng Diyos na nagmumula sa malayong silangan o Far East. At sakto ito sa timing ng mga wakas ng lupa, which is a specific biblical timeline na tumutugma sa pagsisimula ng World War I noong eksaktong July 27, 1914. Kaya kapag pinagsama ang lugar, panahon, at mga propesiya sa Biblia, naniniwala kami na malinaw ang pagtutugma ng mga ito sa Iglesia ni Cristo at hindi lamang ito isang pagkakataon o simpleng pagkakatugma. That certainly gives us the clearer picture of the INC's position. Friends, from the born again Christian, how does your panel respond to that interpretation? Habang nare-respeto namin ang interpretasyon na yan, again, we look history different based on the scripture. Sinabi ng Bible na itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan sa ibabaw ng bato. Pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ay ang Kristo. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 18, ang pintuan ng kamatayan o gates of hell will never prevail against His church. Kung total apostasy at nawala ang iglesia until 1940, lalabas na binigo ang pangako ni Jesus. But Christ never failed. His church has been alive and continues in every single century through true believer. Wow, they've explored the origin of the church from both perspectives. Let's now move to another key doctrine that often shapes this discussion. It's about the Holy Trinity. We'll start this round with our born again panel and we'd love to hear your perspective. Could you explain your understanding of the Holy Trinity? Nanay Flor, you have the floor. Magandang gabi sa lahat ng mga alien viewers. Alam po ninyo, bilang mga born-again Christians, ang Holy Trinity ang mismong puso at pundasyon ng aming pananampalataya. Naniniwala kami sa isang Diyos na nag-i-exist eternally sa tatlong magkakaibang persona, ang Ama, ang Anak na si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Sila ay co-equal, co-eternal, at iisa ang kanilang essence o kalikasan, magkakapantay sila. Walang una, walang huli, at walang hanggan. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawan natin ang Panginoong Hesus ay hindi lang basta isang mabuting guro o propeta. Siya ay ang Diyos mismo na nagkatawang tao.
Gaya ng pinangako sa John 1:14, para nang iligtas tayo, naging tao siya nang hindi nawawala ang pagka-Diyos niya. At ang Holy Spirit naman po, hindi lang siya basta hangin o isang impersonal force. Siya ay buhay na persona, may isip, may damdamin, at siya ang comforter at gabay na nananahan sa puso natin araw-araw. Kaya diretso sa puso ko pong sinasabi sa inyo, kapag inalasan mo ng pagka-Diyos si Jesus, parang sinabi mo na rin na walang kapangyarihan ang dugong itinipis niya sa krus para matupusin tayo. That's the Christian understanding of the Trinity. Now let's hear how the INC explains the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mary Grace, give it to us, please. Thank you, Janine. Para sa kaalaman ng lahat ng ating mga alien netizens na nanonood ng livestream na ito, ang Iglesia ni Cristo ay tahasang tinatanggihan ang doktrina ng Trinity. We believe in one true God, the Father, as taught in the Scripture. Naniniwala kami na mayroon lamang iisang tunay na Diyos, at yun ay ang Ama na lumikha ng lahat. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos, but He is strictly human in nature. Siya ay nilalang ng Diyos at pinadakila niya. Pero, hindi siya kapantay ng Ama. Hindi siya Diyos. Ang Holy Spirit naman ay ang kapangyarihan o sugo na pinadala ng Ama at ng Anak, at hindi isang hiwalay na divine persona. We can clearly see where the two beliefs differ. Jam, what scriptures lead born-again Christians to believe that Jesus is fully God? We look directly at kung ano ang literal na nakasulat sa Scripture. John 1 verse 1 is deeply quotational. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa John 10 verse 30 naman, sinabi mismo ni Jesus na, Ako at ang Ama ay iisa. Nung nabuhay siyang magmuli, tinawag siya ng apostol na si Tomas at sinabi na, Panginoon ko at Diyos ko. And Jesus never corrected or rejected that radical declaration of worship. Para sa amin, kung tao lang si Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus ay magiging limitado lamang. His divine nature is what gave His sacrifice the infinite value required para bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Those are foundational passages for the Christian position. Yuri, how does the INC understood those same verses? Yes, sasagutin namin yan sa pamamagitan ng pagtingin sa buong konteksto ng kasulatan. Sa John 8 verse 40, inilarawan mismo ni Jesus ang kanyang sarili. Ang sabi dito, isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. At sa 1 Timothy 2 verse 5, napakalinaw ng sinabi ng Apostol Pablo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Christ. Noong sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, that doesn't mean na iisa sila sa kalikasan o substansya, kundi iisa sila sa layunin, adhikain at paggawa. Gaya ng hiling ni Jesus na maging iisa sila ng kanyang mga disciple, ang glory na para lang sa Diyos ay hindi pwedeng ibigay na sa kahit na sinong tao. Dahil walang tao ang pwedeng maging kapantay ng Diyos. Sapagkat ang pagkilala sa Diyos bilang nag-iisang tunay na Diyos ay bahagi ng aming paninindigan sa unang utos at sa kabuuang mensahe ng kasulatan. Now, we come to our final and perhaps the most important questions for many believers. How can a person be saved? Paano nga ba talaga maliligtas ang tao? Yuri, share with us the IC understanding of salvation and its biblical foundation. So, ito ang pinaka-importanting bahagi para sa ating mga viewers. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng pananampalataya. Pero, strictly at absolutely required ang pagiging opisyal na miyembro ng totoong Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil sa John 10 verse 9, sinabi ni Jesus, Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Paano ka papasok sa pinto? Sinasabi sa Biblia sa Ephesians 5 verse 23 at Colossians 1 verse 18 na kailangan mong maging bahagi ng kanyang katawan. Ang katawan na yan ay ang kanyang simbahan. Kaya naman formal membership, absolute submission sa pamamahala ng church administration at ang pagtitiis sa pagsunod sa mga utos ng Diyos hanggang sa huling sandali ng buhay, ang tanging paraan para maligtas sa parusa. Salvation cannot be separated from the visible institution Christ purchased by or with His blood.
Thank you, Yuri, for sharing the ISC perspective on salvation. Jan, we'd now like to hear the born again understanding. How does your panel view the way to eternal life based on the scripture? Naniniwala kami based on the New Testament na ang salvation is built upon the foundational pillars of sola fide, sola gratia, at solus Christus. Na ang ibig sabihin ay faith alone, grace alone, at Christ alone. Ayon sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino man ang magmalaki. Good works are the result of genuine faith, not the basis of salvation. Upang maligtas, kailangan magpa siyang isang tao na magsisi sa kanyang mga kasalanan at spiritual na maging isang born again. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang isang personal na Lord at Savior, at ang simbahan at mabubuting gawa ay hindi ang dahilan ng kaligtasan. Ang mga ito ay bunga o fruit ng isang pusong naligtas na. Most panels agree that faith is essential, yet they differ on its role in salvation. Mary Grace, could you explain the ISC's understanding of the relationship between faith, obedience, and church membership? Para malinaw sa ating live viewers, hindi naman namin sinasabi na ang mabubuting gawa lang ang nagliligtas sa atin ng hiwalay kay Kristo. Siyempre, kailangan natin si Kristo, pero tahasan namin tinatanggihan ang turo ng faith alone. Bakit? Dahil malinaw ang hatol ng Biblia. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pag-anib sa loob ng iglesia ay isang banal na obligasyon at pagsunod. Isipin po natin, paano mo sasabihin iniibig mo si Kristo na siyang ulo kung tinatalikuran mo naman ang kanyang katawan? Kung tunay kang kay Kristo, susunod ka sa kanyang kaayusan. At ang kaayusang iyon ay ang manatili sa loob ng kanyang iisang tunay na iglesia. Aline, would you like to add anything to further clarify the ISC's position? Share it with our viewers, please. Yes, Janine. Duktong ko lang sa sinabi ni Mary Grace para mas malinaw sa viewers. Ang kaligtasan ay proseso ng pananatili sa loob ng kawan o ark of safety hanggang sa dulo. Sabi nga sa Matthew 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Napakadaling sabihin na sumasampalataya ako, ganyan. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Hindi pwedeng bibiglang ang sumasampalataya habang suwail ka naman sa pamamahala na itinatag ng Diyos sa kanyang iglesia. True faith requires action, at ang action na yan ay pagiging aktibong miyembro na may tunay na pagpapasakop sa loob ng panig nito. Nanay Flor, please share the born again Christian's viewpoint. How do you see the connection between faith, works, and the church as presented in the scripture? Alam mo, Atin and Mary Grace, nakikinig ako sa inyo, tama kayo. Agree kami na ang totoong pananampalataya ay nagbibigay ng mabubuting gawa at pagsunod. Pero, mga anak, kapag ginawa ninyong absolute requirement ang isang organisasyon ng tao o pangalan ng simbahan para maligtas ang tao, naglalagay kayo ng napakataas na pader sa pagitan ng tao. Buksan natin ang puso natin sa Roma 10:9. Napakalinaw na sinabi noon ni Apostol Pablo, kung ipapahayag ninyo ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at naniniwala ka sa isang puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Walang binanggit si Pablo sa membership card, walang structural alignment at walang rehistro ng tao para ka lang makapasok sa langit. Tandaan ninyo, si Kristo lamang ang ating kaban ng kaligtasan. Hindi ang anumang gusali o institusyon sa lupa. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na isa lang akong option at ang organisasyon ninyo ang pintuan. Ang malinaw na makapangyarihan niyang sinabi sa John 14:16, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung si Kristo mismo ang nagsabing siya ang daan, kung gayon, ang ating pananampalataya at kaligtasan ay dapat nakasentro sa Kanya at hindi sa pagiging miyembro ng anumang organisasyon. Before we wrap up, let's take one question for our live viewers. Janine?
Thank you, Janine. Ang daming comments natin tonight pero may isang tanong na paulit-ulit lumalabas sa live chat. Mula kay Truth Seeker PH, ang tanong niya ay, kung hindi ako INC member, ibig bang sabihin hindi na ako maliligtas? Yuri, maaari po bang ninyong sagutin? Yes, salamat sa tanong. Ayon sa aming paniniwala, ang kaligtasan ay para sa mga kabilang sa tunay ng iglesia na itinayo ni Kristo. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na siyasatin ang mga aral namin at ang Biblia upang makita kung nasaan ang tunay na iglesia. Salamat, Yuri. Ngayon naman, Jam. Ano ang sagot ng iyong born again panel? Ayan, para sa amin naman, ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa isang organisasyon o sa pagiging isang miyembro ng mga ganitong organisasyon. Kung hindi, ang kaligtasan ay ang pagtanggap at pagkilala kay Jesus Christ bilang isang Lord at Savior. At sinabi rin sa Romans 10 verse 9 at sa John 14 verse 6 na si Kristo ang daan sa kaligtasan. Ayan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Janine, back to you. Thank you, Jeline. Wow, what a heavy-hitting discussion. To both our Iglesia ni Cristo and Born Again Christian representatives, thank you for your presence tonight. We highly appreciate you sharing your distinct perspectives. That's right, Janine. At para sa ating Elion Million Solid Elionatics na tutok pa rin sa ating live stream, wow! Sobrang umaapaw ang live chat natin tonight. Thank you for engaging, for commenting, and most importantly, for listening with open mind and open hearts. You guys make this channel what it is. As we close tonight's conversations, let us remember this. Discussions about faith are not meant to build walls between people, but to open doors for deeper understanding. Tonight, we heard two different perspectives, each presented with conviction and respect. Yet one truth remains: the Word of God deserves to be approached with sincerity, humility, and reverence. This conversation was never about winning an argument or proving someone wrong. It was about encouraging all of us to search the scriptures, ask thoughtful questions, and continue seeking truth with sincerity. Our belief shapes our perspective, but our character reveals our faith. May we choose respect over division, love over hostility, humility over pride, and understanding over judgment. And on behalf of the entire LN team, thank you for our panelists, our viewers, and all Elionatics for being part of these meaningful conversations. And remember, truth is not just something we debate, but it's something we pursue. Good night, Elionatics. Thank you. Thank you. Okay, tingin dito. Okay, 1, 2, and 3. Isa pa. 1, 2, and 3. Okay. Ayan. Taray, ang chill ng upo nila dyan. Ayan, sige palakpakan naman natin yung group 3, Jehovah Elion. Ayan. So, ayun, galing, napaka-chill ng, ng discussion. So, medyo overtime lang sila ng 1 minuto. Ano ba? Nag-21 minutes sila. So, anyways, kanina nabanggit ninyo bakit nag-quote kayo ng verse, tama ba? Yun sa Iglesia ni Cristo. Bakit nila nasabi na sila ang iglesia, okay, na tinawag, or sila yung mga tao na tinawag ng Diyos. Nag-quote kayo ng verse na Revelation 7:2, tama? Yung about sa East, angels from the East. Tama po? Ano po yung verse na yun? Pwede po bang basahin nyo? Sabi, then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. So from here, tama ba ito ang pinagbulan ng Iglesia ni Cristo? Dahil galing daw po dito sa angels from the east, no? Yes po.
So they are claiming na sila ang angels from the east. Tama po ba? Yes po. Okay. So ano pong ng mga doon? Born again Christian. I think ang ginawa ni born again Christian, sinabi niya rin yung origin niya naman, no, as Christian or as born again. Okay, pero tinignan niyo din ba yung kasama ba sa research niyo, tinignan niyo din yung context ng Revelation 7:2? Tinignan niyo din po ba? Kasi nasa Revelation siya. No, so dinedefend ni Iglesia ni Cristo kaya daw tama ang kanilang ang kanilang paniniwala, even ang kanilang simbahan, dahil kiniklaim nila that they are the angels from the east. But actually, Revelation 7:2, from your group, according to the Bible na meron tayo, yung Revelation po ba nangyari na? Revelations. Yung mga nasa Revelations, nangyari na po ba siya? Yes po, sagot kayong lahat. Natong nasa Revelation 7:2. Sige, ito na lang po, specific. Revelation 7:2. Nangyari na po ba ang Revelation 7:2? Wala po? Anyone from the students? Nangyari na po ba ang Revelation 7:2? Yes po? Ang sagot po ng mga students? Hindi pa. Bakit po? Wala pa. Yes, revelation, because revelations are prophecies. No, hindi pa po siya talaga nangyayari. Mangyayari pa lang siya sa end times. So, sa second coming. So, Revelation 7:2 na kinote ng INC, yung angels from the east, actually po, this is about the seals. Yung 7 seals. Pang-anim po yung binubuksan nung sinabi na darating daw yung angels from the east. So wala pong sinabing pangalan, pero surely in the Bible na yung angels from the east doon ay hindi po tao, pero heavenly bodies. And so hindi po siya si Iglesia ni Cristo. Okay? So yun po, maganda na na-discuss ninyo eh. Kaso hindi siya na ng Kristiyano. No, and it's for you to know then, guys, no? Kasi para alam natin, ito pala yung sinasabi nilang pinagmulan nila. No, maganda yan, lumabas po sa atin yung context or yung history ng Christianity. Nasabi natin, which is mismong si Jesus Christ, sabi niya, in this rock or on this rock, I will build my church, which is tama. Pero yun maganda rin natin lagi kung ano yung sinasabi ng kabila. Kasi yun po yung purpose, actually, ng ating debate. Aalamin mo yung naging origin nila, then babanggain mo siya pagdating sa katuruan natin. Okay po? Hindi lang natin iyan yung history ng Christianity, pero the word is ide-debunk mo yung maling katuruan ng kabila. Naiintindihan ba natin? So even sa mga students. So yun po sana yung gusto namin na marinig din sa inyo. Kasi lahat po tayo dito, we all know the origin ng born again Christian. Tama? Pero kailangan nating alamin from that origin ng religion na yun, paano ko ngayon siya ide-debunk sa katuruan na alam ko or sa Bible na meron ako. Okay? Yung Iglesia ni Cristo po, paano po nila din nasabi, aside from angels from the east na kiniklaim nila, paano po nila nasabi na sila po ang talagang, o ang kanilang, organisasyon, okay, ang talagang maliligtas. Saan po sila nanggagaling? I think tinanong siya kanina, no? Nung online netizen ninyo, na maliligtas ba kapag ano yung sabi? Yung kapag hindi ba parte ng ng Iglesia ni Cristo? Sige po, ano nyo doon? Sa Iglesia ni Cristo, Pataas yung microphone po, hindi sa marinig. INC po kasi naniniwala talaga sila na si Felix Y. Manalo po talaga ang sinugo. So, dahil nga po sinugo siya, so, para siyang parang dumadating, parang ang dating is para siyang sumunod na Jesus Christ. So, ano po ba yung ginawa ni Jesus Christ? Bumuo siya ng discipleship. Sinabi niya po yung mga turo ng Diyos
Ganon din po sa INC. Parang ganon din po yung lumalabas na ginawa ni Felix Y. Manalo. Kasi nga po, dahil nung nawala nga po si Jesus Christ, nawalan na rin daw po ang pagka-iglesia ng sanlibutan. Pati yung mga disciple nung nawalan daw po ang mga disciple ni Jesus. So nung dumating nga po yung 1914, inaral po ni Felix Manalo yung Bible at yun po, nalaman niya na siya ang sinugo. Okay, parang si Kibuloy kanina, no? Siya naman nag-claim ngayon na siya ang sinugo. Okay, so medyo same-same nung sa kay Kibuloy. Pero yung Iglesia ni Cristo, okay, nasabi po nila, yun nga daw ang maliligtas, ang Iglesia ni Cristo. According po sa Bible na meron tayo, or katotohanan po na alam natin, tayong born again Christian, ano po talaga ang ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo doon? Yeah, kasi yung Iglesia ni Cristo, galing lang din siya sa Bible. Yes, pero again, mali yung interpretation nila. So ano po yung ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo talaga pagdating sa Biblia? Yung Church of Christ. Ano po siya? Yung pagpapakahulugan niya talaga, yung tamang context ng Iglesia ni Cristo, ano po yun? Kung tama yung sagot ko, pero parang sa research ko po kasi ang Iglesia ni Cristo ay ang katawan ni Jesus Christ. Yes, tama. Napalapakan naman natin yung sumagot. Yes. Ang Iglesia ni Cristo ay ang body of Christ. So hindi po talaga siya isang organisasyon, hindi siya isang building, okay, hindi siya isang samahan, okay, na tinatag lang ng tao, but ang body of Christ, tayo po ang mismong Iglesia ni Cristo. Tayo po bilang katawan, tayo ang body of Christ, then si Christ po ang head. Okay po, so ngayon po napalinaw sa atin na Church of Christ is actually tayo ng mga mananampalataya ni Kristo. Kaya nung sinabi po na maliligtas ang Iglesia ni Kristo, hindi po ang religion, pero ang body of Christ. Okay po? So, ayun, sana medyo yung nakalimutan natin i-research yung part na yon. Okay, pero sana po sa lahat, no, alam na natin paano i-defend yung kaya nga medyo contradicting talaga yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Kasi body of Christ, but they don't believe in Jesus Christ as God. Diba? So, ano po yung nila, yung translation, pinaka-ano rin nila kung kagaya nung sa Jehovah, meron din kasi silang specific translation na ginagamit din. Sa Iglesia po, yung gumagamit po sila ng laman translation. Ano po, Lama or laman? Lamsa. Lamsa translation po. Yes po. Doon sa Gawa 20 verse 28 po yata yun. Doon nanggaling po yung pinaka-origin din yata ng sinasabi nilang Iglesia ni Cristo. Yes, doon sa yun, sa Acts 20:28. Yeah, doon galing yung Church of Christ. Pero again, Church of Christ is the body of Christ. Okay, so sila din, may sarili din silang translation. Again, lang yan, adjust ng translation para mag-fit, no? Doon nga, di ba pinag-aralan natin sa Sod 1, na ang Bible, na mismong na-canonize, yung Bible na ginagamit natin, yung 66 books, hindi siya pwedeng mag-adjust. Depende sa kagustuhan ng tao o ng isang denomination. Kailangan ng tao ang mag-adjust sa Biblia. Okay, so may questions po ba kayo? Okay. Parang dalawa lang kayo. Last comment ko na to, next group, iba na. Ayan, so before I give my comment, palakpakan muna muli natin ang group 3. Ang masasabi ko lang sa group 3, napakahusay, napakaganda, napakagaling. Very unique ng strategy. Sino nakaisip ng strategy na yan, ng setup na yan? Wow, napakagaling.
So, also the question and answer portion together with the 8,500 viewers is very unique then. Also, the hosts are very good. The debater are also very good. Why? Because majority are girls. Pero pag nagsalita sila, very masculine, loud and clear, which is kailangan talaga sa pakikipagdebate, tama ba? Pero one thing I observe is that while the other group is speaking, the other group naman is focusing their eyes on their script, which is not good. Why? Because as a debater, you must be listening to what the other group is saying about the argument na pinag-uusapan, hindi lang sa script. Naiintindihan ba natin? Hindi dapat yung mata natin is habang nagkasalita ang kabilang grupo, nakatingin ka sa script mo kasi pinaghahandaan mo na yung susunod mong kasabihin. Tama ba? Pero overall, napakahusay, napakaganda. Sabi ko nga, very unique, palakpakan po natin. And also, reminder din sana ito sa mga next presenter natin na as the other group is saying or speaking, makinig tayo, wag lang yung nakatingin ka sa script mo kasi susunod na ako magkasalita eh. Okay? Naintindihan ba natin? Ay, maraming salamat po. And again guys, hindi lang yung mga magpa-perform, but lalo na po, no, most especially yung mga nakikinig. Sana guys, itong mga students na nakikinig ngayon na nakaupo, huwag nyo lang i-prepare yung inyong mga spill mamaya. Pero sana unawain nyo din yung dinidiscuss sa harapan. Kasi sayang, pag hindi natin na-catch yung mga informations na binabato nila. Again, we're doing this debate, no, para tayo mismo ma-inform tayo. Kasi paglabas natin dito sa School of Discipleship, ang daming religion na pwede mong makasagupa. And dito, tinuturuan tayo on how we will debunk yung mga maling katuruan na yun. Kaya please po pay attention, take notes, okay ka pa, para alam natin kung ano yung magiging rin natin, atake natin. Okay, next presenter will be Group 6. Ayan, mauna na ang Group 6. So Group 6, Jehovah Jireh. Ang kanilang religion ay, ano yung religion nyo guys? God the Mother. Ayun, God